Thank you for your touch, Lord. And thank you for teaching us to worship you. Hayaan mo na kung ano po ang aming ginagawa, Panginoon, sa aming pagtitipon ay maging buhay po namin sa aming pong pag-iisa. Maging buhay po namin ikaisambahin sa aming pong pag-iisa. And even together with our family, with our kids, oh God. Because worship is our life. This is our strength. Every time we come to you, we are receiving something good, something great. Salamat to Diyos. And today, thank you for your word. Let everyone listening, everyone in this building, Father, ay ma-ignite ang aming passion mula sa iyo. The passion, your very heart, the very beat of your heart, ang anumang tibok ng puso mo ay maging puso po namin. Salamat, Banal na Espiritu, for ministering to every one of us. Ano naman ang mga sakit at karamdaman, ano man ang kalungkutan, ano man ang mga problema, suliranin, ano mang kabigatan na pinagdadaanan ng bawat isa, hayaan mo ng salita mo, O Diyos, ang magbigay ng liwanag at solusyon. Thank you. And I bless everyone in this building and even everyone listening online. I speak the blessing, the favor, the breakthrough, the healing to you in the name of Jesus Christ. Receive it. I release in the name of Jesus Christ coming to your home right now. In Jesus' mighty name, breakthrough and healing, prosperity, peace and joy overflowing to your house in the name of Jesus Christ. And all the people of God who receive the power and the glory of God say, Amen and Amen. Come on, clap your hands to Jesus. Somebody shout hallelujah. Somebody shout glory to God. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, we can all be seated in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maring yung po mga first time po dito, bakit kaya nagsisigawan sila ron? Bakit kaya sila nagtataas ng kamay, yung iba nagsasayawan? Bakit may lumulundag? Minsan may naiiyak. Bakit kaya anong nangyayari doon? Bakit kaya minsan ang ingay? Alam po ninyo kung bakit po tayo naglulundagan, nagsisigawan, ay dahil po sa tagumpay na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. At kailangan po nating maintindihan na ang tagumpay na yan is settled in heaven forever. Pag sinabi nating settled in heaven, hindi na pwedeng baguhin pa, hindi na pwedeng bawiin pa, at hindi na pwedeng mangyari pa ang anumang katalunan sa buhay natin. We are forever victorious because of the victory of Jesus Christ at the cross of Calvary. Kaya sabihin nga natin, I am forever victorious. Amen. Praise God. Okay, so good morning to everyone and welcome po sa ating pong pananambahan. I want to share to you today, I entitled our message today, The Food of Jesus. Pinamagatan ko pong Food of Jesus sapagkat dito po sa ating pong text ay naghanap po ang mga alagad ng pagkain. Ano? When we say food, ito po yung nagbibigay ng sustento ng kalakasan sa ating physical na katawan. It is our nourishment, the nourishment for our body. Ayan po ang dahilan kung bakit marami pong mga tao ang naghahanap buhay para meron silang makain. At yung iba naman ay para sa mga pangangailangan po nating iba pa like clothing, shelter, and even our needs in life. Pero ang pinakamahalaga ay yung pong food, ano? Yung pagkain po natin. Sino dito ang pag kumain humihina o lumalakas? No? Lumalakas ba kayo? And ilan ulit kumakain sa isang araw?
Sabi nila, yung mga naghihirap ay 2 ulit, yung iba ay 1 ulit lang. Pero parang hindi na ako nakakita sa Pilipinas ng 1 time lang na kumain sa isang araw. No? Karamihan po dyan ay 5 ulit, yung iba dyan ay 7 ulit kumakain sa bawat araw. Yung 3 lang yung major, yung breakfast, lunch, and dinner. Pero in between of those ay marami pang mga merienda na ginagawa. Kaya karamihan dito ay kain ng kain. Minsan nga sumusuko na po yung tiyan natin, hindi pa natutunaw, kain na naman. Okay? Kaya ang problema, nagkakaroon po ng pagbara o di ba? O di kaya yung pong mga pagkain sa ating pong stomach ay hindi po nadadigest ng gusto. Okay? Now let's go to the context in John chapter 4 verse 31. Meanwhile, his disciples urged him, Rabbi, ibig sabihin ng Rabbi, teacher, guro, eat something, kumain na po kayo. Nakahanap po ang mga alagad ng pagkain. Tingnan nyo, habang binabasa ko po ito, ang mga alagad ang naghahanap ng pagkain para sa Panginoon. They're looking for food. Pero sabi ni Lord, He said to them, I have food to eat that you know nothing about. Kaya sabi po ng mga alagad dun sa verse 33, His disciples said to each other, could someone have brought him food? Meron ba nagdala sa kanya ng pagkain? Bakit sinasabi niya na meron akong pagkain na hindi niyo alam? Kung meron siyang itinatagong chocolate, o itinatago na supot na kung saan meron siyang extra pagkain na hindi po alam ng mga alagad. Dahil alam ni Lord kung anong pinag-uusapan ng mga alagad, ito po ang sinabi niya sa verse 34. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Meaning, if Jesus' food is to do the will of the Father, food gives strength. Food gives nourishment. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos para sa ating Panginoon ay kalakasan niya. And I do believe that all Christians must have the same heart na katulad ng ating Panginoong Jesucristo na kapag tinanggap mo ang puso ng Diyos, tinanggap mo ang buhay ng Diyos sa buhay mo, ang magiging tibok ng puso mo ay ang gawin ang kalooban ng iyong Ama. And I do believe that every one of us, not only for the pastors, not only for the leaders and the workers, not only for the musicians, but for every believers, lahat ng mananampalataya ay merong desire na ibahagi o gawin ang kalooban ng Diyos. Are you ready to do the will of God? How many of you here want to do the will of God? Taas nga pong kamay na mga gusto pong gawin ang kalooban ng Panginoon? Parang konti talagang gustong gumawa, no? Taas nga po uli. Ang gumawa, gustong gawin ang kalooban ng Panginoon. Ayan. You must know the will of God. Lord, what is your will in my life? Kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon, I do believe that there is a purpose for everyone kung ano po ang ating pong tungkulin sa mundo ng Kristyanismo habang tayo po ay nandito po sa lupa. Hindi po tayo nandito para mabubuhay sa pansarili lamang. Nabubuhay tayo ngayon in accordance to the will of Him who brought us into His kingdom. The will of Him who paid for us para tayo po ay matubos. Para tayo po ay maligtas. Merong layunin ng Diyos. At ang sabi niya, and to finish His work. Ang ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay ng bawat isa ay dapat tapusin mo. Narinig namin kahapon doon po sa conference, sa school, kapag nagkaroon ng exam, yung pong teacher, sabi niya, finish or not finish, pass your paper. Diba? Kaya marami po, hindi pa finish,
Sino dito naranasan niya sa school na hindi pa tapos, ipinasa na niya yung kanyang papel? Ano? Ako nun, hindi ko pa naisusulat pangalan ko pass your paper na, di ba? Pero dito po ay, we need to desire to finish the will of God. Finish the will of the Father in your life. And that must be the food of our heart. Alam niyo, yan din po ang ministry ng Apostol Pablo, at ang gusto niya ay matapos niya rin, ma-finish o manatili siya dun sa pananampalataya na tinanggap niya sa Panginoon at matapos niya yung ministeryong tinanggap niya sa Lord. Ito mo sabi niya in Acts chapter 20 verse 24, I do not consider my life as something of value or dear to me. Kasi kapag papahalagahan mo masyado ang sarili mo, hindi mo matatapos ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang tawag po doon ay self-centered. Nakikinig ako ng message habang papunta po kami sa Pangasinan nung Friday. And you know what? Very powerful yung message na naririnig ko at tinatamaan pati ako. If you are thinking too much of yourself, if you are thinking too much of your problem, and because of that, you are depressed, nagkakaroon ka ng kalungkutan, nagkakaroon ka ng depression, no? At nawawala ka sa sarili mo, nawawala yung kagalakan mo, ang ibig sabihin nun ay you are proud or you're living in pride. You're not humbling yourself before God. Ang topic po niya is humility. Pride and humility. Ang pride is if you are totally and fully dependent of yourself. And if you're thinking too much of yourself, at yan po ang nangyayari sa maraming Kristiyano, nawawala sila doon sa kalooban ng Panginoon, nawawala sila doon sa tungkulin na gawin para sa Panginoon because they're thinking too much of themselves. They're thinking too much of their family. They're thinking too much of their children, na para bang yung pong lakas nila, yung talino nila, yung magagawa nila, yun ang magbibigay ng tunay na kinabukasan sa kanilang buhay. At yung iba naman, dahil wala na silang maisip na gawin, at para bang dumating na sila sa end ng kanilang buhay na hindi wala na silang magagawa pa, they are depressed. So if you're thinking too much of yourself, meaning you're not living in humility. Because humility is totally dependent on God. Naintindihan po natin? Totally dependent of God. Kasi nga, kung ikaw ay nagtitiwala that God is in control of your life, if you believe that God is in control of your future, then nothing to worry. There's no problem. You can live in peace. You can live praising and worshiping God. Hindi ka mangangamba at dahil dito, hindi ka liliban at hindi mo mapapabayaan yung tungkuling tinanggap mo sa Lord bilang mananampalataya. At yan po ang sabi ni Pablo, I do not consider my life as something or value or dear to me, so that I may with joy, and matapos ko na merong kagalakan ang tungkuling tinanggap ko sa Panginoon, I may with joy finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus. Ang maganda dito I like this. I may with joy. Meron akong kagalakan. Ang tanong, do you have joy doing your ministry in the Lord? Do you have joy? Or napipilitan ka na lang o pagod ka na? Alam niyo minsan, kung bakit tayo napapagod? Ano po nangyayari? Bakit napapagod ang tao? What do you think? Why people are exhausted? Meaning too much burden, right? Ang daming dala-dala. O di kaya, masyado nang malayo yung nilalakad niya, hindi nakakapagpahinga. If people are too much exhausted, too much tired, meaning kulang sa pahinga. Or, ang dami na niyang dala-dala, ang dami ng pasan-pasan. At karamihan po sa mga ibang mananampalataya, dahil sa dami ng pasan-pasan nila sa buhay, they are too much exhausted, tired in life,
They need to unload something. Kailangan mong magtanggal ng mga dapat natanggalin upang gumaan ang iyong lakad. Ang problema sa maraming Kristiyano, ang tinatanggal nila ay yung tungkulin sa Lord. Ang tinatanggal nila, ang ina-unload nila ay yung para sa Panginoon, yung purpose ng Lord sa buhay nila. Alam po ninyo, if we are carrying too much burden or load in our lives, ang tatanggalin mo ay hindi yung ginagawa mo sa Panginoon, kundi yung mga bagay na nakasabit sa iyo na ginagawa sa mundo na walang kinalaman sa paglago mo bilang Kristiyano. Baka masyado ka ng maraming trabaho, or baka marami kang masyadong ambisyon sa buhay dito sa lupa na dahil dyan ay kinakailangan mo magkumahog sa pagtatrabaho upang lang sa ganun makamtan mo yung iyong mga dream, ambition sa buhay na panlupa, at dahil dito, you are too much burdened, you are too much loaded with something, at dahil dyan, naapektuhan yung tungkulin natin sa Lord. At kapag naapektuhan yung tungkulin mo sa Lord ngayon, yun ngayon ang i-unload mo. At dito, makikita mo ngayon, unti-unti, bumibigat yung pakiramdam. Kasi nga, ang tunay na nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa buhay ay yung bagay na ibinibigay ng Diyos sa buhay mo. Joy comes from the Lord. Sabihin nga natin, joy comes from the Lord. Ang galing po ng sinabi ni Pablo, I do not consider my life as something of value or dear to me. If you're giving value too much of yourself, even to yourself, ang daming tao, ginagastusan nila ng milyon-milyon mo yung kanilang sarili. Nagpatangos ng ilong, 3 milyon. Pinalitan niya lahat ng ipin niya, 2 milyon. Pinalitan niya yung kulot na buhok, nagpa-implant ng unat, 5 milyon. Ang daming mga tao na gumagastos para sa sarili, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, walang maibigay. Di ba? So, ibig sabihin, ang tawag po doon ay self-centered. Hello? Hindi ka nakasentro sa Diyos. Well, kapag may pera ka, okay lang yun. Pero, huwag mong kalilimutan that God must be the first in your life. Okay? That I may finish my course and ministry which I received from the Lord, to testify faithfully of the good news of God's precious undeserved grace, which makes us free of the guilt of sin and grants us eternal life. Sa Tagalog, hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin, matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Yesus. At ano yon? Na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So this is the joy of Apostle Paul. And I do believe this mission, this ministry is for every believer. Are you a believer of Jesus Christ? Then this ministry is yours. To everyone. Not only for the pastors. Tungkulin ng bawat mananampalataya na kung ano ang kanyang sinampalatayanan kay Kristo, kung ano ang kanyang naunawaan at tinanggap kay Kristo, tungkulin niya na ito'y ipahayag una sa lahat sa kanyang mga kamag-anakan, mahal sa buhay. Dapat hindi tayo makatulog sa gabi at hindi tayo mapakali hanggang di natin na ipapahayag sa kanila. At kung naipahayag man natin, hindi tayo tumitigil na ipahayag hanggat hindi nila tinatanggap. Magiging makulit ka sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Sapagkat alam mo na yung ipinapahayag mo ay katotohanang magbibigay ng buhay sa kanila. Because there's no other way for them to be saved. Hallelujah. Everyone dies. Tingnan nyo Everyone dies because of Adam, and everyone lives because of Jesus. Okay, dito po nag-ugat. Makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Just as everyone dies because we all belong to Adam.
paano po tayo naging, naging belong to Adam? Because of sin. Because of the similia, the sperm cell na galing po sa unang tao na lalaki. Lahat po ay naipanganak sa mundo because of seed of man. Sino dito po ang pinanganak na walang tatay? Ang walang tatay po ay yung pong unang Adan. Okay? Wala pong similya na galing sa kanya. It was formed by God. Okay? Nilikha ng Diyos. Ang pangalawa pong walang tatay ay ang Panginoong Jesucristo. So ang tawag po dun is the first Adam and the second Adam. So ito pong dalawang Adam na to ay walang tatay. Walang similya na nanggaling sa kanila, pinanggalingan upang sila ay maging tao. Pag sinabing Adam, they were the first men. At second Adam, the first man din na ipinanganak na walang tatay. Yung unang Adam, according to this verse, nagkasala, therefore lahat ng nanggaling sa kanya ngayon, nagkaroon ng ugnayan sa kanya ay may dalang kasalanan. So all of us became from the seed of man. Meron tayong tatay at dahil dyan, lahat ay nagkasala. Ang ugnayan natin dito po sa Tagalog, kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan. Again, maging malinaw sa atin. Ano pong ugnayan natin kay Adan? Dahil tayo ipinanganak na merong tatay. Galing tayo sa similya o sa sperm cell, sa seed ng tatay. Ngayon naman, ganun din naman. Dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. So, upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, walang kamatayan, kailangan magkaroon siya ng ugnayan kay Kristo. At yan nga po ang nangyari sa atin. When we receive Christ as Lord and Savior, tayo ngayon ay merong ugnayan kay Kristo, meron na tayong buhay na walang hanggan. At yan po yung misyon ng Panginoon, ang bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan upang nang sa ganon, kapag tinanggap nila, pinaniwalaan nila yung ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo, then magkakaroon sila ng buhay na wala hanggan. And this is the very mission and the mandate that God gave to every believer. Nung panahon ng mga alagad na sila'y nabubuhay, sila po ang may mandato na ipahayag yon, ipalaganap. Pero ngayon naman na tayo ang nabubuhay, it is our mandate, it is our mission na ipalaganap din ito una sa ating mga mahal sa buhay. At yan po yung sinasabi po ni Apostol Pablo na hindi ko pinapahalagahan ang aking sarili na mahalaga sa akin matapos ko lang na merong kagalakan ang misyon, ang course na tinanggap ko mula sa Panginoon. Mga kapatid, every believer, I pray that every believer must value this mission na binigay ni Lord. Katulad po ng Panginoong Jesucristo, ito ang pagkain ko, sabi niya. So what is our great mission? Mark chapter 16 verse 15 says, this is our great mission. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, okay, sinabihan ng mga halagad, and I do believe this word is for you also. Humayo kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, humayo ka. Okay. Pag sinabing humayo ka, go into your neighbor. Go into your family. Kung hindi pa mananampalataya ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang mga kasama mo sa bahay, pray for them. That is your first mission. Pray for them. Of course, hindi naman nagiging hadlang na hindi ka pwedeng mag-share sa iba dahil hindi pa mananampalataya ang mga magulang mo or yung mga kapatid mo or the member of your family. Kasi may mga ibang mga tao, hindi muna ako mag-share sa iba kasi hindi pa naman mananampalataya ang mga pamilya ko. Of course not. Just keep on sharing and then share to your friends, share to your loved ones, share to all people, sa lahat na makikilala mo with boldness.
And that must be the prayer of every believer. Lord, give me boldness. Lord, give me wisdom. Lord, give me a word to say. I stand on my faith, therefore, Lord, speak through me. Ikaw ang mangusap sa mga tao sa pamamagitan ko. And this is the prayer and my prayer as your pastor, na sa lahat ng naririto, bawat araw ay pagkakataon na may pahayag ang pananampalataya sa lahat ng tao, sa mga katrabaho mo, kaklase mo, kamag-anak mo, at sa lahat ng mga taong makikilala mo. Amen po ba doon? Humayo ka sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na kapag yung mga tao sila na lumalapit sa inyo. Share to them. Huwag niyong hayaan na magkalayo kayo o di kaya magkahiwalay kayo o maghiwalay kayo na hindi mo na ipahayag ang salita ng Diyos. You can begin in prayer. Kung nahihiya ka, just ask God for boldness. Lord, give me boldness. How many of you here want to be used by God? Gusto magamit na ipahayag kanyang pananampalataya? Mga kapatid, wala nang dahilan para mabuhay tayo dito sa mundo, kundi yung mission na ipahayag, yung mission na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Humayo kayo sa buong mundo, actually buong mundo to, at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano pong ipapangaral? Pakilakasan nga po, ano pong ipapangaral natin? Pag magandang balita ba, nakakahiya bang ipangaral yung magandang balita? Pag sinabing magandang balita, ibig sabihin yung pong makakarinig nito, magkakaroon po siya ng kagalakan. Kasi magandang balita nga po eh. Hindi po pangit na balita ang ating ipapahayag. It is a good news. And if you believe that this is a good news, you must be excited to share because this is good news. Na kung paano ka nagkaroon ng kagalakan nung naunawaan mo, tinanggap ito rin ang mararanasan ng mga tao kapag tinanggap nila yung mabuting balita. Ang magandang balita is good news. Sabihin nga natin, good news. Now, verse 16. Malinaw ito. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Do you believe in this word? Wow, that is powerful, huh? It is the word of Jesus Christ. Ang hindi sasampalataya, alam niyo ba na, no? Maraming naniniwala sa Diyos pero hindi sila sumasampalataya. Ang hindi ka sumasampalataya hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo sa buhay mo. Hindi mo kinakinalang Panginoon ng buhay mo. Ang taong kumilala sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, nagkakaroon siya ng bagong buhay, bagong desire. At yan ay ang sumamba sa Diyos. Kaya nga po ang pagsamba sa Diyos ay hindi po isang relihiyon. Hindi rin po ito isang pagtulak sa tao na sumamba ka sa Diyos. Hindi mo kinakailangan itulak. Nagkakaroon ng kusang pagsamba sa Diyos ang taong tumanggap sa Panginoon sapagkat ang tinanggap niya ay buhay. Kapag tinanggap mo ang buhay, yung buhay na tinanggap mo, nagkakaroon ng bagong hangarin. New desire. And that desire is to give thanks to God, to worship God. Actually, our worship, ang nagbebenepisyo ng ating pagsamba ay hindi ang Diyos. Ikaw, tayo. Because when we worship God, and the presence of God envelope us, it will overflow from within us, yung presence ni Lord, nararamdaman natin ang kalakasang mula sa Diyos. Nararamdaman natin ang kagalakang mula sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa sa buhay. Nagkakaroon tayo ng pag-asa. So ibig sabihin, it is you who benefited in worship. It is not God. Actually, hindi kailangan ng Diyos ang sino man upang siya'y lumakas. Hindi kailangan ng Diyos ang sino man upang siya'y maging masaya. Hindi boring ang Diyos. Hindi po nadidepress ang Diyos. Hindi po walang kulang sa Diyos. Hindi niya kailangan ng sino man. Pero kailangan natin ang Diyos. The reason why God teaches us with His Word because He knows that we need Him.
Alam niya na kailangan natin siya. Bakit? Niya alam ito. Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Ang inilagay niya po sa buhay ng tao ay eto, mabuhay ka sa pagsamba sa Kanya. Mabuhay ka na connected sa Kanya. Kaya ngayong tao po ay napawalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ang tawag po doon ay namatay o patay ang tao. A person died when he was separated from God because of sin. Mga kapatid, kaya sabi niya rito, ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Now, may salita dyan na sasampalataya at magpapabautismo. The word baptism there is not actually just about water, but the baptism there is, I believe, no? Although I believe in the baptism of water, we need to be baptized. It is proclamation of a public proclamation of your faith in Christ Jesus. Pero yung baptism there is to be immersed in knowing the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga napakalalim yung napakarami nating dapat malaman tungkol sa Panginoon. Hallelujah. Now, bakit kailangang ipangaral ang magandang balita? Well, nandiyan din ang sagot. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niya na sila ay maligtas. Bakit po? Napawalay ang tao sa Diyos eh. Lahat, tayo kasama dyan sa napawalay. Ang sabi nga po doon sa Ephesians chapter 2, kaya nyo bang ilagay yan? Yung bang mateknasya natin? Yung Ephesians chapter 2 verse 1. Kasi hindi ko na ilagay dito eh. Ang tao po'y napawalay sa Diyos at tinawag pong patay dahil po sa kasalanan. So ibig sabihin, hanggat hindi na iuugnay ang tao kay Kristo, kahit siya ay may relihiyon, hanggat hindi siya naiuugnay kay Kristo, siya po ay patay. Separated ang tawag. Okay, tingnan nyo ha. You were dead in your trespasses and sins. Kayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Doon sa verse 2, ano sabi doon sa verse 2? In which you previously walk. Yun po yung buhay natin dati. Yun yung dati nating kalagayan. According to the worldly age, according to the ruler of the atmospheric domain, the spirit now working in the disobedient. Yung espiritu ng hindi kumikilala sa Diyos ay espiritu po ng disobedient. Kaya nga po kapag meron po nakarinig ng salita ng Diyos at hindi po sumasampalataya, matigas ang puso, ibig sabihin, there's a spirit working in them and that spirit is the spirit of disobedient. Buti na lang wala sa iyo nun. Obedient ka. Hello? Okay, let's go back to the word. To our PowerPoints. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao at nais niya na sila ay maligtas. Now, if God loves people and God wants them to be saved, you, being a child of God, must have the same heart. Sapagkat ang tao pong nakipag-isa kay Kristo ay merong iisang tibok ng puso ng Diyos. Kung anong hangarin ng Diyos, yung hangarin mo. Young people, nanay, tatay, and everyone here, and everyone listening online, this is the very desire of every Christian. And our prayer is this: mabuhay ang puso ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan nyo in John chapter 3 verse 16. Alam niyo ba itong verse na to? Ha? Tingnan nyo sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. You can make it personal. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sa iyong kamag-anak, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong kapitbahay, sa iyong kabarangay, sa iyong kababayan, sa lahat ng tao. Walang pinipili. Mahirap, mayaman, pangit ang ugali, masamang tao, the Lord loves them and God wants them to be saved. Yan ang puso ng Panginoon. Minsan nga,
May mga taong ayaw natin makasama. Dahil naiinis tayo o masama ang loob mo sa Kanya. Ayaw mo makasama sa langit. Pero pagtatabihin kayo ng Lord doon kapag sumampalataya siya, dalawa lang yan. Ikaw ang ayaw mong pumasok sa langit dahil nandoon siya, o siya ang ayaw pumasok sa langit dahil nandoon ka. Anong gusto ninyo? Kayo ang papasok sa langit o siya? Dalawa kayo. Amen? Oh. Nais ni Lord eh. Kasi kung mahal ka ni Lord, mahal din siya ni Lord. Kaya sabi rito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. So ibig sabihin, all people. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak. Actually, God gave His Son, His only begotten Son, not just for the few. He gave for all. Sa lahat ng tao. Kaya nga po ang mabuting balita ay para sa lahat ng tao. You have to share to everyone. Walang pinipili ang mabuting balita. Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, masama o mabuti, nakapag-aral o hindi, mayaman o mahirap, nakatira sa probinsya o doon sa syudad, saan man siya naroroon. God loves all people. At yan ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero ito upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano pong paraan para magkaroon po ng buhay na walang hanggan? Sumampalataya. Faith. So paano po masasampalataya ang isang tao? Dapat mapakinggan niya yung mabuting balita. At yan po ang sinasabi ng Panginoon na, my food, yan ang pagkain ko. And that must be the food of every believer, to preach the good news to all people, sapagkat katotohanan ng sinasabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, na ang sino mang hindi sasampalataya ay mapapahamak. Kasi maliwanag po dito, no? Kung hindi ka sasampalataya, mapapahamak ka. Okay, 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Very bold pala yung nagamit na font, ano? Nais niyang maligtas ang lahat ng tao. Do you have this the same heart? Nais niyang maligtas. Alam niyo, mag-pray. Ipag-pray niyo nga ngayon. Pumikit nga kayo. Lord, give me the same heart as yours. Come on. Just pray to God. Lord, kung nais mo na maligtas ang lahat ng tao, ilagay mo to sa puso ko. Alam niyo, nagising ako ng 2:30 and then I'm praying here from 3 a.m. And, you know, this is my prayer. Lord, ignite my passion. Lord, renewed my passion. Lord, let your heart be my heart. And I keep in praying in the Spirit. Lord, huwag itong mawawala sa puso namin, and don't allow anybody else in this world to distract the passion and the burden in our heart. And my prayer is this, Lord, give this burden to every believer, lalong-lalo na ang mga taga-ever-increasing grace family and everyone listening online. Sapagkat walang ibang dahilan kung bakit tayo nandito tiniligtas ng Diyos, to do the mission that God gave unto us. At yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang pagkain ko ay ang tapusin ang ipinapagawa ng Ama. Ano pong pinapagawa ng Ama sa Kanya? Bayaran niya ang kasalanan doon sa cross. Upang sa ganon, tanggapin na lang ng tao ang kapatawaran. At nung nangyari yon, nagawa ng Panginoon si Kristo, ibinigay niya sa atin ang mission, go and preach the good news. Anong good news? Bayad na ang kasalanan ng sangkatauhan. Nakakahiya ba yun? Para hindi natin ipangaral, nakakahiya ba yun para hindi natin isigaw?
Nakakahiya ba yung pinapagawa sa atin ng Panginoon Kristo? Siya nga hindi nahiya eh. Hinubaran siya, pinarusahan siya ng parang pusakal na kriminal. Nilagyan siya ng karoon ng tinik, pinagtawanan, dinuraan, pinaglaruan ng kanyang mga damit, hinubaran siya. Nagmukha siyang kahiya-hiya. Itinuring na makasalanan bagamat walang siya kasang kasalanan. Kaya lang yun yung mission niya eh. Ang tapusin ang ipinapagawa ng kanyang ama. Dahil sa pag-ibig ng kanyang ama sa sangkatauhan, kinakailangan mabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. At ito ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang nang sa ganun ikaw, ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at mabuhay ng payapa. Walang kalungkutan, walang kadiliman at wala ng katapusan. Puno ng kagalakan sa piling ng Ama. So this is the mission. Habang tayo nandito sa mundo, nagninegosyo, nagtatrabaho, nag-aaral, well, lahat ng yan ay less important dito sa pinaka-importante na misyon na binigay sa atin ng Diyos. And I pray that every Christian must understand that this is the most important mission and the very reason why we are alive in this world. That is the prayer of Jesus. Tingnan nyo, lahat ng tao gusto niya malaman ng katotohanan. At ang sabi po ni Pedro sa kanyang pangangaral in Gawa, Acts chapter 4 verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Malinaw po ba sa inyo yan? Ang tao hindi natin dinadala kay pastor. Hindi natin dinadala sa EIG. Ang tao, dinadala natin sila sa Panginoong Hesus. Ang mga pagliligtas, hindi po yung building, hindi po yung anumang pagpunta nila doon kay pastor, hindi po doon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay na kay Kristo. At kung bakit natin sila niyayaya dito dahil ipinapangaral natin si Kristo. At yan po ang sabi ng Panginoong Yesus, John chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Now, read the next. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Meaning, if you want to go to the Father, you cannot go there unless through Jesus Christ. Ako ang daan, ibig sabihin, ang isang tao na wala kay Kristo, wala siya sa tamang daan. If you are out Christ, then you are not in a right way. You are in a wrong way. If you are out Christ, you are not in the truth. You are out of the truth. And if you are out Christ, kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang ugnayan kay Kristo, wala kang buhay. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Ako ang buhay. Pastor, hindi mo ba alam? Ang dami ko ng ipon sa bangko, ang dami ko ng investment, ang dami kong ari-arian. Kapag wala ang isang tao kay Kristo, wala siyang buhay. Maaring madudugtungan ng pera mo, yung hininga mo, magkakaroon ka ng magandang pagkain. Pero actually, maski yung kinakain mo, galing din sa Diyos yun eh. Wala kang buhay. It is a reality, and this is the truth, that without Christ in your life, you have no life. Kaya nga po tayo po'y nagpupuri na tayo na kay Kristo sapagkat meron tayong buhay na ganap, kasiyasiya at walang hanggang buhay. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpupuri, sumasamba. At yan din ang dahilan kung bakit natin ito'y pinag-aanyaya sa marami sapagkat ito lang ang buhay. At hindi tayo titigil na ipahayag ipangaral ito. Hanggang di natin nakakasama. Hanggang meron tayong nakikita kahit isang tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon, hindi tayo titigil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Glory, hallelujah. Okay, ito ang patotoo. Learn this truth, I'm just sharing to you the simple presentation of how a person could have
eternal life. At sana makuha nyo ito. Ito ang patotoo. Simpleng-simple lang. 1 John chapter 5 verse 11. Ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sino dito naniniwala meron na siyang buhay na walang hanggan? Taas nga po ang kamay. So yung iba hindi pa. Okay. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So, ipinapatotoo ng mga alagad yung sinabi ng Panginoon na ako ang buhay. So ipinapatotoo ngayon ni John na ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. At dyan din ang ipinapatotoo natin. Ang buhay ay na kay Jesus. Ang sino mang nasa kanya ang anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Diyan ako natutuwa eh. Diyan ako nagre-rejoice eh. I am celebrating my life in the Lord. I am enjoying my life because I have eternal life. Hindi ako natutuwa dahil meron akong bagong bahay o marami akong pera o meron akong bagong kotse. Hindi ako natutuwa dun. Ang kinakatuwa ko, I have eternal life. And I rejoice every day of my life in this wonderful truth. Nire-refresh ko palagi sa puso ko, sa isipan ko, at ginagawa kong sariwa, araw-araw sa buhay ko, I have eternal life. And this is the most important thing na meron sa isang tao, eternal life. Sapagkat ang tao ay walang kwenta kung wala siyang buhay. Kaya nga po yung mga ribulto sinasabi sa Biblia, yung mga ribulto walang kwenta yan. Dahil wala namang buhay yan. Kahit na dapuan niya ng ipis, daupuan niya ng daga, walang kwenta. Hindi siya makakilos, hindi niya may pagtanggol ang sarili niya. Ang merong kwenta yung pintuan, mabuti pa yung pintuan ay magagamit na pararaw upang hindi makapasok ang magnanakaw according to the Bible. At ikaw, ako, kung bakit ako merong kwenta ngayon at kung meron akong value ngayon because I have eternal life. And I have eternal life because Christ is in me. Christ is in you. Christ is in us. We have eternal life. Masaya ba kayo sa nababasa ninyo? Now, ang taong masaya sa sinababasa niya, masaya din siya magpapahayag. Alam mo ninyo, just read. Ngunit, eto yung nakapula. Ano sabi niyan? Sige, basahin niyo. Ano sa pakiramdam niyo ngayon yan? May nakikita ba kayo sa mga tao na hindi pa sumasampalataya? Ganito lang yan eh. Pastor, paano natin malalaman na yung tao ay sumasampalataya? Ang taong sumasampalataya ay sumasamba sa Diyos. Kinikilala niya ang Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. We worship God now because we receive His love. We worship God now because we receive His life. And the life of God in us, His Spirit in us, worship the living God. Dati mga patay kayo, sabi ng Bible, dahil kayo ay makasalanan. Dati ay patay kayo dahil kayo napawalay sa Diyos. At dahil tayo po'y napawalay sa Diyos, nung tayo po'y patay, hindi tayo sumasamba. Walang patay na sumasamba sa Diyos. Ang taong patay, walang relasyon sa Diyos, hindi yan sumasamba. Hindi mahalaga sa kanya mga pagtitipon, pakikinig ng salita ng Diyos, pagpupuri. Hindi mahalaga sa kanya yung Bible study, hindi mahalaga sa kanya yung pagbabasa ng Biblia. Hindi mahalaga sa kanya ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Walang kwenta para sa kanya yan kasi nga patay siya. Boring sa kanya, halimbawa man may invite mo, boring sa kanya yan. Wasting time kasi hindi naman siya kumita. Siya pa nawalan kasi nagbigay. Kung nagbigay nga. So, a person has no desire to worship God kung siya ay patay. Pero kayo, bakit hindi ka mapakali
Naghihintay ka, sana linggo na naman bukas katatapos pa lang sumamba. Why you want to worship God and you are rejoicing every day in your life and you desire to hear the Word of God and read your Bible and praise God even in your house because you have the life of God in you. You have everlasting life. You have the Spirit of the Lord living in you. You are born in the Spirit. Kaya ang taong patay, hindi sumasamba sa Diyos. Ang taong buhay, excited. Excited. He want to hear the Word of God every day. He want to worship God every day. And he is worshiping the Lord kahit nag-iisa siya. Kapag nakakarinig siya ng mga kanta sa Panginoon, his spirit is rejoicing. Natutuwa. Yan po ang buhay. Kaya, you can know in yourself, you can compare yourself nung ikaw patay at ngayon ikay buhay na. Maliban lang kung hindi ka pa nabubuhay, wala kang mapagkukumparahan. Right? You cannot compare yourself na, Pastor, parang wala namang nagbago. Aba, hindi ka pa nabubuhay. Ipanalangin mo sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mabuhay ka. Ayan. Ayan sabi ni Lord ito, in Mark 8:36, ano ang mapapala ng isang tao kung wala siyang buhay? Ibang liwanag, Mark 8:36, ano ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Hello? Ano mapapala ng isang tao? Kapatid, ang sukatan po ng buhay ay wala po sa ari-ariang meron ka. Ang sukatan ay sino ang meron ka. Ang tanging buhay na dapat meron ng isang tao ay si Kristo, sapagkat sabi niya, I am the life. Ako ang buhay. Kaya natutuwa ba kayo that you have the life now? Ito pong maganda, may buhay na tayong walang hanggan, pinagpapala pa tayo sa mga material na bagay. Sapagkat pangako yan ng Panginoon that we're gonna enjoy life here on earth. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, I want you to stand on this message and we have to go deep on this on our next messages. Ang message natin, ang authority natin mga kapatid is 1 Corinthians 1:18. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Kaya nga po, yung pong mga hindi pa tumatanggap ng buhay ay para sa kanila, ito'y kamangmangan. Yung pong ginagawang pagngangaral ng salita ng Diyos sa kanila ay kamangmangan. Yung mensahe ng ginawa ni Kristo doon sa cross para sa kanila ay kamangmangan. Ngunit sa mga naliligtas, ikaw na niligtas ng Diyos, ito'y kapangyarihan ng Diyos. The message of the cross is the power of God. Sabihin nga natin, the message of the cross is the power of God. And that message of the cross, what we call the good news or ebanghelyo. It is good news. Why good news? Sabagat doon sa cross, nabayaran ang kasalanan mo. Doon sa cross, nabuksan ang kalangitan para sa iyo. Doon sa cross, si Kristo na siyang buhay mo ay dumating sa iyo. Doon sa cross, dumaloy ang buhay na walang hanggan. Doon sa cross, dumaloy ang pag-ibig ng Diyos. Doon sa cross, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. Kaya napakahalaga ang mensahe doon sa cross. At yung mensahe niyan, kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng tao na tatanggap ng mensahe tungkol sa ginawa ni Kristo doon sa cross, dumadaloy sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. And that is our message. Kaya ang taong nakatanggap ng mensahe tungkol sa ginawa ni Kristo doon sa cross, nababago at patuloy na nababago, natatransform ang kanyang buhay. Nai-in-love siya sa Diyos. Nagkakaroon siya ng desire to preach this because
he knows that this is the power of God that transforms his life. Hallelujah. You know, the devil doesn't want the gospel to be preached. Ano po uli ang gospel? Good news. Sabi nga natin, the gospel is good news. Malinaw sa atin yun, ha? Ang gospel ay good news. Ano po yung good news ngayon? Ang good news ay si Jesus. Ang mensahe ng good news ay ang mensahe ng cross. And the devil doesn't want all people to know and understand this message of the cross. Kaya sabi niya doon sa 2 Corinthians 4:4, malinaw ba sa inyo? Malinaw? Nababasa niyo? Okay? Basahin nga natin. 1, 2, ready, go. Do you understand that? That is the mission of the devil. Pag sinabing binulag, pag pumipikit kayo, may nakikita ba kayo? Yung iba kahit pumikit, nakikita niya ang larawan ng asawa niya eh. Buhay na buhay sa kanya eh. Yeah. Pag bulag ka, wala kang nakikita. Pero ito, ang matindi dito, ang binulag ay hindi po yung mata. Ano po yung binulag? Isipan. Pag binulag yung isipan, ibig sabihin, walang maintindihan. Kaya magpasalamat ka sa Diyos na intindihan mo ngayon. Hindi tumalab sa iyo ang kapangyarihan ni Satanas na bulagin ang isipan mo. And we have to pray for our loved ones na mabuksan ang kanilang kaisipan. Alam niyo kung anong panlaban dito? Yung pambulag ni Satanas, alam niyo kung anong panlaban? Preach the gospel. Mas makapangyarihan ang mensahe kaysa yung kapangyarihan ni Satanas. Hello? Kaya without preaching the gospel, the people will remain blind. But if we preach the gospel unto them, glory to God, idagdag mo, we are praying. We're speaking in tongue. We are destroying the spirit up in the air that is blinding the mind of people. And then we preach the good news. Hallelujah. Tuloy-tuloy sa kanilang puso't isipan. Kaya pagka kayo po ay magpapahayag, you have to bind the devil. We have to destroy the works of the devil. Yung pong kapangyarihan ng demonyo sa isipan ng inyong mga kamag-anakan o sa mga Bible study na pupuntahan ninyo, you have to pray. I bind and I declare, ay aking tinutunaw, winawasak, sinisira ang anumang pagkabulag sa isipan ng mga tao. And when you go there and preach the good news, hallelujah, tuloy-tuloy ang salita ng Diyos kanilang maintindihan. Mga kapatid, let us pray for the harvest. Ano sabi ni Lord in John chapter 4 verse 35, don't you have a saying? Di ba sinasabi nyo? It is still 4 months until harvest. I tell you, sabi ni Lord, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Ano pa ibig sabihin nito? Mga kapatid, tumingin kayo sa paligid. They are ripe for harvest. Ang mga tao po ay hinog na hinog na. Kaya lang sabi po dito sa Luke chapter 10 verse 2, yung last verse natin, sinabi ngayon ng Panginoong Yesus, the harvest is abundant. For there are many who need to hear the good news about salvation. Ang dami raw dapat makarinig ng mensahe. But the workers, those available to proclaim the message of salvation are few. Mga kapatid, are you willing to be a workers? Are you willing
Are you available to proclaim the message of salvation? Kaya kinakailangan i-master mo kung paano ka niligtas ng Panginoon. I-master mo ang mga patotoo na bersikulo sa Biblia kung ano po yung nagpapatunay na pinanghahawakan mo na ikaw ay naligtas at meron ng buhay na walang hanggan. Every member, every believer must master the way they are saved, kung paano sila naligtas. At ang sabi ni Lord, therefore, prayerfully ask the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Ang Panginoon ang nagsasabi nito, mga kapatid, why the Lord saying this? Sapagat napakahalaga, ang bawat araw dapat may harvest tayo. Ang bawat araw dapat nagpapatotoo tayo. We can start with prayer. We can start with, can I pray for you? We can start with a question. Do you have eternal life? Do you know how much God loves you? We can start with questions like, kapatid, alam mo ba kung gaano ka kamahal ng Diyos? Kapatid, nais mo bang magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya? Kapatid, nais mo bang matanggap ang regalo ng Diyos? Kapatid, ang daming question, lalong-lalo na yung mga may problema na lumalapit sa inyo. Kapag ang tao may problema, nagpapakita, kailangan niya ang Diyos. Kapag ang tao mayroong sakit at karamdaman, ang sabi niya, please pray for me. Sila na ang lumalapit. They need to hear what the Lord has done at the cross. And every believer must stand with boldness and with wisdom sharing this. At maging halimbawa ka sa pagiging committed sa paglilingkod sa Diyos. Sa pagsamba, kinakailangan makita nila sa pamamagitan ng buhay mo paano ang isang mananampalataya ay sumasambo sa Diyos, lalong-lalo na kung matagal ka na sumasampalataya sa Panginoon. The more that you are di more na matanda ka na o matagal ka nang sumasamba, di more na dapat makita nila kung gaano kahalaga at kasigasig ang buhay mo na sumasamba sa Panginoon. Katulad ni Hana na mayroong pangako at saka si Simeon na narinig nila ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng Lord kay Simeon, hindi ka mamamatay hanggang hindi mo makikita ang tagapagligtas. Kaya araw-araw nandoon siya sa templo. He is waiting for the newborn baby, the Savior. At nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nakita niya, Panginoon, pwede mo na akong kunin. Mga kapatid, time is running out every day that is passing by. Hindi na natin maibabalik pa ang bawat araw na lumilipas. Ang bawat araw ay pagkakataon upang may bahayag ang mabuting balita. Ayan ang nasa isipan ng Panginoong Jesucristo nang sinabi niya, meron akong pagkain na hindi niyo nalalaman. At siya na yung gawin ang kalooban ng aking Ama. Ito po ang aking panalangin kaninang madaling araw. I'm praying here for almost 2 hours praying. Let every believer, lalong-lalo na mga taga-ever-increasing grace, they have to pray for their loved ones. Alam niyo ba na katotohanan kapag hindi sila sumampalataya at namatay sila, ay wala silang buhay na wala hanggan. At wala nang paraan pa. Let the will of the Father be our food. Let the will of the Father be our food.